Lalo na ngayon, picture online na. Oh, maraming time sa doon magmanood ng ano, online mass. Hindi. Hindi, minsan naman tumatayo naman siya. Lalo na mga latest. Tumatayo. Parang, ano siya, nasundan niya yung flow ng isa. May guide siya eh. Nandun ako tingin sa guide niya. Oo, minsan na, siyempre, hindi siya sanay magsimba. Kaya, akala niya, okay na nung pagkatapos na magbasa, akala siguro okay na, upo na siya doon. Pero sinusundan niya naman yung isa eh. May guide siya eh, nakatabi yung guide niya. Saka ano pa yun eh. Andun siya. Doon siya nakapokus guys.
Jesus. Halina, halina, Jesus. Halina. Sa simula'y sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo, isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan at humingi tayo ng awa sa Diyos sa lahat ng mga kasalanang ating nagawa upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at Prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kaluwalhatian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat-dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay, sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal. Kami naway maging mapalad na sa kanya makapakinabang sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo at makinig sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handa ay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito ay papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal.
at sangayon sa pangako na kanyang binitawan. Sa matuwid na landasin, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyon ay tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin at tataglayin habang ako ay nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Panginoong nagliligtas, sa atin ay darating, tiyak na mapalad siyang makaharap. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipe at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita ang mga pipe. Gumaling na ang mga pingkaw, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao?" "Ilang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpipira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, dito sa mabuting balita, milagro ang nangyari, talagang milagro.
Ito yung kung saan si Jesus ay nagpapahayag patungkol sa kaharian ng Diyos at sa pagpapatawad ng mga kasalanan. At maraming sumusunod kay Jesus, hindi lang mga healthy, no? Kaya nga sabi niya sa ibang parte ng Ebanghelyo, ang nangangailangan ng manggagamot ay hindi yung mga walang sakit, kundi yung mga may kapansanan at may sakit. At dito sa Ebanghelyo talagang literally. At makikita nyo, itong nangyayari dito sa mabuting balita ay natupad ayon sa sinasabi ni Propeta Isaías. No, sabi niya doon, sabi niya, sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Maraming taong sumunod sa kanya. Naupo siya sa burol, no, sa bundok. At sabi dito, gagawa siya ng isang piging para sa lahat. At itong piging na ito yung sinasabing miracle of the bread, no? Yung pagpadami ng tinapay. Ayon sa tradisyon, no, dalawa ang pinaniniwalaan nila. Totoo, nagkaroon ng milagro, no? At sabi din, kaugalian ng mga Hudyo, pag sila'y umaalis, no, lalo na pag malayo, lagi silang merong baong tinapay, no, at isda. Lagi silang may bitbit, no? Kaya sa lahat ng mga sigurista, mas sigurista ang mga Hudyo, para dito mga Chinese at mga Hudyo, no? Kasi talaga meron silang nakatago para yun sa kanila, no? At sabi dito, sabi niya, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutan na naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan niyang papawiin ang kamatayan. Papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya ang kahihiyan, ang kanyang bayan. Kaya mga kapatid, makikita mo dito sa Ebanghelyo kung paano ni Jesus tinupad itong propesiya ni Propeta Isaías. Pinawi niya talaga ang paghihirap ng mga taong ito, no? Lalo na yung mga may sakit, yung pilay, yung bulag, yung pipe, at marami pang ibang may sakit na pinagaling ni Jesus. Ngayon, sa parte natin, ano naman ang koneksyon nito sa atin? Ito'y nangyari na maraming taon. Marami din sa atin mga kapatid ang mga hindi literally pipe o mga disabled. Marami sa atin ay mga pilay, hindi makalakad papunta ng simbahan, no? Marami sa atin ang mga bulag sa katotohanan, no? Natili sa kasinungalingan. Akala ko, no, sasabihin sa sarili, akala ko mabait na ako, no? Nung marinig niyang salita ng Diyos ay hindi pala. Kala ko kasi lagi akong nasa simbahan, no, masalangit na ako. Nung makita ko at narinig ko ang katotohanan na hindi pwedeng pumasok, hindi pwedeng mapasama sa kaharian ng Diyos ang mga mayayabang at hindi makapagpatawad at hindi makapagmahal sa kaaway, nagising sa katotohanan, hindi pala ako, no, malapit sa kaharian ng Diyos, napakalayo ko. Ano pang sinabi niya dito? Yung mga pingkaw, no? Alam niyo yung pingkaw? Alam niyo yung pingkaw? Oh, di ba ganon? Oh, yung baluktot ang kamay, no? Yun yung mga tao, pag panahon ng pag-aalay, hindi makadukot sa bulsa, no? Dahil pingkaw, no? Tapos pag malapit na yung mangungulekta sa alay, no, taimtim na magdadasal, no? Akala mo talaga totoo. Pag nakalampas na, saka nahuhugot, ay lumampas na. Kunwari. Yung mga pingkaw. Isa pang pingkaw, yung hindi ka makatulong para sa iba. Pero dahil sa ginawa ng Diyos, no, at nakarinig ng salita, nagkaroon ng pagbabago sa kanilang puso. Kaya yung bulag nakakita sa katotohanan. At ito ang simula ng karunungan na binibigay ng Diyos, sapagkat nagsisimula na, no, na mabuksan ang iyong puso tulad ng mga taong ito, no?
Kaya nga, during this time, sabi sa tradisyon, no, dahil maraming baon ang mga Hudyo, pag sila'y umaalis, nung si Jesus, no, nahabag sa mga taong ito kasi talagang sumusunod sila kay Jesus and they are expecting Christ to be the King of Israel, no, na magliligtas sa kanila at magpapalaya sa kanila. Nakita ni Jesus, nahabag siya, no, kasi walang makain tong mga taong ito na 3 araw nang sumusunod sa kanya at nakikinig sa kanya. Tinanong niya yung mga alagad. Sa ibang parte ng Ebanghelyo, no, lalo na kay Marcos at kay San Lucas, sinabi doon, ilang katao? 5,000. No? 5,000 katao, hindi pa kasama ang babae at mga bata. Kaya sabi ni Jesus, ilan ang meron kayo diyaang tinapay? Meron kayong dala, no? Sabi niya, bigyan nyo ng pagkain, no? Parang sinasabi ng Diyos sa simbahan, yung mga tao din gutom, kahit na may mga pera yan, no? Kahit na marami yung pagkain sa bahay, gutom ang kanilang mga kaluluwa. Pakainin ninyo ng salita ng Diyos. Ngayon, ito yung ating pinagdiriwang, no, sa Eucharistia. Una, pinapakain tayo ng salita. Pangalawa, pagpakainin tayo ng banal na pagkain, ang katawan at dugo ni Kristo. Tapos merong sasagot kaagad sa inyo, ikaw lang naman ang umiinom ng dugo, Father. Hindi naman kami nakasama. Ha? Ikaw lang ang lumalagok, no? Yung katawan na inyong tinanggap, may dugo na yun. Iniisip nyo talaga, si Father lang umiinom at sinasabi niya, kunin nyo at inumin. Ha? Kasama doon kasi hindi naman tayo pwedeng isang kopa, no, iinuman tayong lahat. Baka hulihin tayo ng pulis dahil sa COVID pandemic na ito. No? Pero literally, sana, no, kasama kayo, pero doon sa katawan na tinanggap ninyo, nandoon na yung dugo ni Kristo, buo na yun. Kaya nagkaroon ng pagbabago sa kanilang puso kasi nung nagbigay ng pasalamat si Jesus sa tinapay at isda na dala ng kanyang mga alagad, nung kanyang pinaraso na ito, no, at binigay sa mga tao, naglabasan po yung mga baon ng tao. Hindi lang para sa kanilang sarili. Nagiging bahagi na rin sila sa lahat. Nakibahagi sila. And one proof of this is nakakolekta after na sila ay mabusog sa salita at pagkain. Nakakolekta sila. Ilan ang sinabi dito? 7 malalaking basket ng mga sobrang tinapay at isda. Ganito din ang mangyari, mga kapatid, sa isang tao na tunay na nagbukas sa kanyang puso, no? At hinayaan niyang pumasok ang Diyos sa kanyang buhay. Nagiging generous yung tao kasi nakita niya ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay generously nagbibigay sa kanya. Sabi nga sa Salmong Tugunan, no, ang Panginoon ay aking pastol at hindi ako magkukulang. Kaya kung totoo itong nangyayari sa iyo, hindi ka matatakot na magbigay kahit na yung natira sa iyo. Kung nagtitiwala ka sa Diyos, speaking of pagtitiwala, no, para yang ano kapatid, no? Yung pagtitiwala para bang merong dumating sa iyo, no? Halimbawa, nag-order ka sa Shopee, no? Tapos natanggap ng iyong anak. Yung pagtitiwala, nagtiwala ka doon sa anak mo na hindi pa pakialaman yung dumating kasi sa iyo yun, no? Pero nung nalaman mo na nabuksan na pala yung in-order mo, anong mararamdaman mo? Magtitiwala ka pa ba? Hindi na. Ganoon din ang Diyos sa atin, no? Meron siyang ibinibigay, no? Supposed to be para sa iba, pero inako natin, no? Binuksan natin, no? Halimbawa, tulad sa akin, no? Merong mga pagkakataon na may dumadating sa aking biyaya. Pag meron akong blessing o may mga taong nag-aabot sa akin, alam ko na hindi yun para sa akin, no? Sigurado ako doon, no? Pag may nag-aabot sa akin, wala naman akong kailangan. Sabi ko sa loob ko, meron ba? May kailangan ba akong bilihin? Wala naman, no? At alam ko na merong nangangailangan ng higit doon.
the last time, no, after the typhoon, meron pong nagbigay sa akin. At natanggap ko. Gusto ko sana ihulog na kaagad sa donation box. Pero inisip ko, ano kaya kung ipadala ko na lang yun doon sa Bicol, no? Especially doon sa nasalanta ng bagyo. So, nagtanong ako sa mga kilala ko doon sa Bicol, since na-assign ako doon sa mission noon. Sabi nila marami daw nagbibigay ng relief, pero nakalimutang magbigay ng face mask na pinakamahalaga, no? So yung natanggap ko, binili ko po ng face mask at sinabayan ko ng mga sabon, no? Isa din na kailangan nila, no? And sabi ko, masaya ang magbigay kaysa tumanggap. Totoo, no? Pero tayo, kalimitan sa atin, mas gusto nating tumanggap kaysa magbigay, no? But sabi ni Jesus, pag ikaw ay nagbibigay heartily, no, ang iyong kasalanan din ay pwedeng pawiin ng Diyos, no? Itong pagiging charitable, no, itong pagmamahal ay pwedeng magpatawad ng kasalanan. Kaya kailangan natin, mga kapatid, magtiwala sa Diyos, no? Dahil siya ay talagang totoong nagbibigay sa atin. At pag siya ang nangunguna sa ating buhay, walang magkukulang sa atin. Pag ito ang nangyari, na ikaw ay sumandal sa Kanya, ikaw ay magiging masaya kahit wala kang pera, no? Tulad ng mga taong ito, magiging payapa ang kanilang kalooban sapagkat nagtitiwala sila kay Kristo, nagtitiwala sila sa Diyos. At dahil sa kanilang nasaksihan, sila ay tunay na nagpuri sa Diyos. Umuwing hindi luhaan, kundi masaya. Gusto nyo ba iyon? Kaya isang paanyaya ng Diyos, magtiwala sa Kanya. Ito din ay paraan ng paghahanda natin sa Kanyang muling pagdating. Itong pagtitiwala sa Kanya at pagbibigay para sa iba. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita ng Panginoon na ibibigay sa atin ng Ama ang lahat ng ating kailangan. Hingin natin sa Kanya ang lahat ng biyayang may pagkakaloob niya sa atin. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga paring nag-aakay sa atin, naway patuloy tayong busugin ng espiritual na pagkaing nagmumula sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan nawa ay makahanap ng paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mahihirap nating kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagkakatipon dito nawa ay ibigin si Kristo sa Eukaristiya bilang paghahandog niya ng sarili sa maraming tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng yumaon nawa ay makasalo sa piging ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang patungo sa katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo para sa pag-aalay.
nawawala ng pingkaw. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong spirito. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inulim, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, tinuruan tayo ni Jesus na tumawag sa Diyos bilang ating Ama. Ngayon dasalin natin ang dasal na tinuro niya sa atin.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at Ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ni Kristo ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa lahat na nakiisa sa atin, sa live streaming, kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inyayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Katawan ni Kristo. Amen. Paalala muli, itong panahon ng pandemya, tatanggapin natin ang katawan ni Kristo sa ating mga palad. Iunat niyo po inyong mga braso. Ang kaliwang palad po ay nasa ibabaw ng kanan na palad. Ang pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat
at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatit, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na lahanang lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatit, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatit, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon
ay kapagpapatawad ng mga kasalanan, ay mapaging dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpapalain kayo ng mahabagin, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, umayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nang sakdalinis kami ay iingi sa Diyos Ama na